Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo po hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ang tatalakayin ho natin sa hapong ito ay tungkol ho sa broken bones, dislocation, and first aid kits. Ang mga broken bones po, medyo common ho ito sa kabataan, especially after a fall. Kaya ho yung mga anak ninyo, medyo kailangan nyo hong bantayan, lalo na ho kung malikot. And sa panahon po kasi ngayon, aramihan ho ng bata ngayon hyperactive, ADHD, basta ho bihira na ho ang bata ngayon na hindi malikot. It is because of vaccination po. So, lahat po kasi ng vaccination, merong vaccine, merong mercury, yung thimerosal which is used as preservative ng bakuna. Kaya ho nung unang panahon na wala pa naman hong mga bakuna ang bata, kung saan ho yan pinaupo, pagbalik ng magulang, andyan lang ho. Pero ang bata ho ngayon, paupuin mo, malingat ka lang, wala na ho sa upuan. At di mo na malamang kung saan mo hahanapin. Ang mercury ho kasi nakakapasok yan sa brain, nakaka-degenerate ho yan ng brain cells. Yung dendrites po ng brain cells. Kaya ho nasisira yun, kaya ho nag-iiba ang ugali, nagiging hyperactive, kung minamalas-malas ho, nagiging autistic pa ang bata. Although hindi ho yan namamana, acquired po yan. Of course, pagka may nabalian hong buto yan, it requires emergency medical care, of course. Pwede ho kasing may broken bone if may narinig ho kayong snapping or grinding sound during the injury. Aba, syempre ho, pag may narinig kayo, yung sabihin ho may nabali or may naputol. At ito hong swelling na to or bruising or tenderness or a feeling of pin and needles on the injured part. Usually ho, pagka may broken bones. Painful ho yan to bear weight on the injured part or to move it. Siyempre ho, masakit pag nagalaw yung parteng injured at pagka ho nalagyan ng bigat. Subject's hands and fingers or feet and toes tingle or feel numb. O meron hong part ng finger and toes na numb or may tingling sensation, manhid. At para hong may tingling sensation kayong nararamdaman. Kailangan ho to reassure and calm the subject. Kailangan ho i-comfort nyo yung subject and i-reassure nyo that everything is okay. Especially if he or she is a child. Pero kahit na ho adult, kailangan pa ho rin yung ikalmahin at reassure. Kasi may mga adult rin ho na may nervyos. Lalo ho silang nanenervyos. Kung nakapants po, kailangan remove clothing from the injured part. So kung kinakailangan nyo hong gupitin yung pantalon, kailangan nyo hong gupitin ang pantalon. Kung hindi ho kayang iangat. Kailangan hong mag-apply ng cold compress or ice pack that is wrapped in cloth on the injury. Tandaan nyo ho, any sprain, broken bones, strain, fracture, dislocation, para ho hindi mamaga, kailangan nyo hong lagyan ng cold compress or ice pack. Never put hot or warm compress. Basta ho immediately after ng injury, tandaan nyo ang kailangan nyo, cold compress or ice pack. Kailangan ho malamig. After several days,
saka ho kayo pwedeng mag-hot or warm compress. But immediately after any injury, it should be a cold or ice pack. Then, pwede ho kayo maglagay ng splint on the injured part. Kailangan ho, bago nyo lagyan ng splint, keep the injured part or limb in the position you find it. Kung ano ho yung dinatnan nyo yung posisyon, wag nyo hong gagalawin at baka ho lalong mapilipit. Lagyan nyo ho muna ng splint, kailangan ho kasi hindi ho yun magalaw. Then maglagay din ho ng soft padding around the injured part. So ganun ho. Bago ho kayo maglagay ng splint, na kahoy or anything na makakasangga ho doon, kung may elastic bandage ho kayo, elastic bandage. And yung tamang higpit lamang po. Kung wala akong elastic bandage, kahit ho tela o kahit ho pinunit na t-shirt, bago ho maglagay ng karton o kahoy, no? But syempre ho, kadalasan mas available yung karton, no? Doblehin nyo ho para may lakas ho siya for support. And yun, place something firm like a board or rolled up newspaper, yan. So, cardboard or metal strips. Yun ho ang gagamitin yung splint. And next to the injured part, yun ho ang lalagyan nyo ng splint, making sure that it is long enough to go past the joints above and below the injury. So, naintindihan nyo po, kailangan ho yung splint ninyo mas mahaba sa magkabilang dulo. Lalagpasan nyo ho yung magkabilang dulo ng injured part. Kasi kung maikli naman yung splint ninyo, mawawala pa rin ho sa pwesto at magagalaw pa rin yung injured part. So, it should be a little longer than yung magkabilang dulo ng injured part. And keep the splint in place with the first aid tape. So, saka nyo ho, bebendahan, paikutan nyo ho ng tape. Di ba, may splint kayo sa ilalim, binalot nyo ho ng tela bago yung splint, saka nyo ho paiikutan ng tape para ho hindi ho siya magalaw. And of course, after that, kailangan nyo ho ng mag-seek ng medical care and don't allow the subject to eat in case surgery is needed. So wag nyo ho munang pakakainin kasi hindi nyo pa alam kung ano ang magiging disposition ng doktor dyan, kung yan po kailangang operahan or hindi. So, ibig sabihin, ready na siya, naka-fasting siya. Pag pinakain nyo ho yan, mas tatagal ho yung pagpa-fasting yan. Kung surgical emergency ho at kailangang immediately operahan, makaka-delay pa ho yun. And ang subject ho, pwede ho kasing magkaroon ng seriously injured yung kanyang head, neck, or back. So, wag nyo hong gagalawin pagka ho may suspetsa kayo na may injury sa ulo, neck, and back. A broken bone comes through the skin. Ayun, kailangan ho ang wag din hong galawin at mag-apply ng constant pressure with a clean gauze, pad, or thick cloth. Kailangan ho keep the subject lying down until help arrives. And do not wash the wound or attempt to push in any part of the bone sticking out. Wag na wag ho kayong gagalaw. Halimbawa, may nakausling buto. Wag niyo hong ipupush papasok. Wag niyo hong galawin yan at hindi niyo po alam yan. Hintayin niyo ho ang medical help or emergency medical care. So, pag may mga nakalabas na buto sa skin, may suspecha ho kayong may head, neck, or back injury, yan ho ang mga hindi ninyo pwedeng galawin. And beware of these signs kasi ho, these signs may indicate head and spine injury. Pagka ho merong changes in consciousness. So if the patient is lagi hong tulog, hindi hong masyadong nakakausap, stuporous, obtunded, pangit ho yan. If there is a vision and breathing problems, if meron hong pagduduwal at pagsusuka, meron hong part ng katawan na hindi maigalaw, pagka meron hong severe headache, merong tingling or loss of sensation o pamamanhid ng kamay at paa. Pagka ho may pagdurugo sa tenga at sa nose, pagka ho kinumbulsyon ang pasyente, pagka ho merong severe pain in any part of the body,
pagka meron hong pressure or bleeding in the head, neck, or back, at meron hong pasa sa muka or sa ulo, at meron hong loss of balance. So alin man ho sa mga sinyales na ito ay this may indicate head and spine injury. Kahit na ho wala pang CT scan ang pasyente, sinyales na po yan. Kailangan ho ng emergency medical help ASAP. So immediately po. Do not attempt to move the subject to prevent further injury. Baka ho lalong lumala yung injury. Kaya huwag niyo pong gagalawin ang posisyon ng pasyente. Pwede niyo hong i-check yung consciousness, kung gising, yung paghinga. And if there is any bleeding, pwede niyo hong i-control yung bleeding. Diinan niyo lamang po ng kaunti to stop the bleeding ng isang malinis na cloth. Tamang diin lamang po. Huwag sosobra at baka naman ho hindi naman makapass yung blood, pass through yung blood. And i-prevent nyo ho from getting chilled, sobrang lamig, or overheated while waiting the help to arrive. Kasi baka naman nasa gitna ng initan ng araw o nasa isang lugar naman hong sobrang lamig. Yun lamang ho ang pwede ninyong gawin. Pero yung galawin ninyo, yung posisyon nila, kung nakahiga nyo ho yung inabutan, hayaan nyo hong nakahiga. So wag nyo na hong galawin. And dislocation naman, yung kanina ho, bone fracture. Sa dislocation po, ibig sabihin ho niyan, may separation ng end ng bone and yung joint na minimit niya. Di ba? Ang bone and joints kailangan magkadikit. Bones that attach in the joint sometimes separate when they are overstressed. So, pag nadidislocate ho, naghihiwalay yung bones sa joints. Or lalo na kung nagkaroon ng matinding trauma such as blow or fall. So dislocation, pwede hong mag-occur yan sa mga major joints such as shoulder, hip joint, knee joint, elbow joint, or ankle. Or pwede rin hong sa smaller joints such as the thumb, the finger, or the toes. Ang isang dislocated joint ho is very painful, swollen, and discolored. Minsan ho, ayan, ibang kulay, pwedeng pulang-pula or parang kulay pasa. And some causes of dislocation include, ayan ho, kadalasan injury from contact sports. And also some from rheumatoid arthritis. Yung iba naman ho, inborn na joint defects. Yung iba naman ho, joints weakened from previous injury. At others are, meron hong suddenly jerking at toddler's arms. Now, ano ho ang mga first aid natin pwedeng gawin for dislocation? Of course, kailangan hong humingi ng immediate medical help, medical care. No need for delay. Do not remove the injured or do not move the injured joint until you receive help, and pwede nyo hong i-splint ang affected joint into its fixed position para lang huwag nang magalaw. Pwede ho kayong maglagay ng splint. Pwede rin ho maglagay ng ice on the injured joint. Makatutulong ho yan mag-reduce ng pamamaga and swelling by controlling internal bleeding and the build-up of fluids around the injured area. So makokontrol ho yung internal bleeding and build-up ng fluids. Kaya mapipigil ho yung pagmamaga. And wag pong imumove ang isang dislocated joint or wag hong ifo-force it back into its original place. Dahil hindi nyo po alam yan, baka lalo hong masaliwa. And this can damage the joint and the surrounding muscles, ligaments, nerves, or blood vessel. Ipaubaya nyo ho yan sa mas nakaalam. And sometimes, it is difficult to tell a dislocation from a broken bone. Di nyo ho kasi alam kung nabali yung buto o na-dislocate lang yung joint sa bone. That is why it is best to seek immediate medical attention. So ipaubaya nyo ho yan sa mga medical field. And when treated professionally, expect the dislocated joint to function properly within 24 to 48 hours. Pag naiayos na ho yan ng mga doktor, ma-expect po natin na within 24 or 48 hours
ay maifa-function ho yan properly. But syempre ho, activity may need to be limited po muna for the meantime. For the next 4 to 6 weeks, 1 buwan hanggang 1.5 buwan to give the injury time to heal. So ganun ho ang amount of time para mag-heal po ang dislocation. And dislocations, katulad ho ng ibang joint injuries, are often best treated with rest, of course, ice, compression, and elevation during the first 24 to 48 hours of injury. Kailangan hong ipahinga ang injured joint as much as possible. Lagyan ho ng crushed ice in a plastic bag, wrap in towel, and apply for 20 to 30 minutes to the injured part. Repeat each hour until swelling cases. So, bawat oras, ulitin nyo ho hanggang sa maghumupa ho yung swelling. Compression, mag-apply ho ng wet elastic bandage sa injured joints. Numbness, tingling, or increased pain means bandage is too tight. So, kailangan ho tamang higpit lamang. Kasi hindi na ho makakadalo yung dugo pag sobrang higpit. So kaya nga ho, yung nakakaalam ang dapat gumawa niyan. So pagka meron hong pamamanhid at tingling sensation, ibig sabihin ho, sobrang higpit. Luwagan nyo ho ng kaunti. And elevation, itaas nyo ho yung injured ankle or injured knees above the level of the person's heart. So kailangan nyo hong ibitin or lagyan nyo ng unan. Kailangan ho, mas or folded blanket, mas mataas yun sa person's heart o above the person's heart. And kailangan ho, lahat ng families or each and every home should have a first aid kit. Lalo na ho, may mga anak kayo, having your first aid supplies gathered ahead of time will help you handle any emergency at a moment's notice. So, kailangan ho meron kayong well-stocked first aid kit that is kept within easy reach. Should be a necessity in every home. Hindi ho kung kailan may nadapa, kung kailan may na-injured, saka pa lang ho maghahanap kung asan yung ganito, asan yung ganon. Kailangan ho naka-ready na ho yan at nasa lugar pong madaling makita. So, kailangan ho ng plastic tackle box para ho i-store yung mga first aid supplies. Total mga lightweight naman ho, easy to carry. At spacious kailangan. So, kailangan ho, syempre ho, may first aid manual kayo. Nabibili naman ho yan. And kailangan ho, may listahan doon ng mga emergency phone numbers. Kailangan din ho, may sterile gauze kayo or sterile na gasa. Kailangan ho, may adhesive tape kayo or micropore. Kailangan din ho may adhesive bandages in several sizes and may elastic bandages, merong mga antiseptic wipes, mayroong soap, merong kayong topical antibiotic, merong kayong antiseptic solution, whether it is hydrogen peroxide, Cutacef, or betadine. Meron ho kayong hydrocortisone cream, 1%. Meron din kayo dapat acetaminophen, ibuprofen, or paracetamol. May extra prescription medication kayo, halimbawa antibiotics, yung mga anti-hilo, yung mga pang-motion sickness, yung para sa masakit ang tiyan, para sa mga nagtatae, yung mga simpleng ganun ho ba, pain reliever, tweezers, sharp scissors, safety pins, disposable instant cold packs. Ayan, may mga nabibili hong ganyan, no? Calamine lotion para ho sa mga nasi skin allergy for immediate allergic skin reaction ho yan. Alcohol wipes or ethyl alcohol, thermometer, plastic gloves, at least 2 pairs, flashlight and extra batteries, blankets. So, mouthpiece for administering CPR. Ano na lang ho yun, optional. Kung meron naman ho marunong mag-CPR. Pero kung wala naman ho kasi, hindi ho pwedeng gawin yun nung kada sino lang nang hindi naman ho marunong. At pwede ho makabali ng ribs ang gagawa niyan kung hindi marunong. Di lalo hong nagka-fracture ang pasyente, no? So, imbis ho mabubuhay pa ang nakamatay yung fracture dahil sa nag-CPR na hindi marunong, no? So, you should keep 1 first aid kit in your home and also 1 in each car.
Also, make sure to bring a first aid kit along pagka ho may family vacation. After you have stocked your first aid kit, kailangan ho be sure to read or at least be familiar with the entire first aid manual. Yun nga, maglagay kayo ng first aid manual sa inyong first aid kit. Paminsan ho, basahin nyo ho yan ng isang parang basang comics lang ho na mabilisan. So para maintindihan ninyo how to use the contents of your kits. Padali ho yan kung ang profession ninyo ay nasa in line with the medical field. But for an ordinary layman, siyempre ho medyo jargon sa kanila yan. So, but wala hong masama sa paulit-ulit nyo na yung dinaanan ng pagbabasa. And store your first aid kits sa mga lugar hong out of children's reach but easily accessible naman ho sa adults. And check nyo ho yung first aid kits regularly. I-replace nyo ho kung ano yung mga missing items or medication that may have already expired. So makatutulong ho ng malaki ang pagkakaroon ng first aid kit. So Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. Loni 6704. Ay po, doktora. Kasi problema ko, barado, dalawa barado, hirap kasi lumabas, kulangot kapag nasundot ko, lalo nasisiksik. Problema ko, lapit na ang tag-ulan, hirap ako makahinga. Sana po tulungan niyo po ako. Ano po ang dapat gawin? Okay. Baka maliit ang ilong niya. Yun, oo. Kasi ho, ganito, may mga tao hong maliit ang ilong. So, opening, talagang siyempre, maliit. Pag maliit ang ilong, maliit din ho ang opening. So, yung nostril, so, minsan, masikip ho yung ating pinky or little finger. So, pwede naman hong yung pagtulungan ng dalawang kamay, then, ipasok ho ang cotton buds para ho matanggal, no? But mas maganda pa rin ho, magpalista ho kayo ng check-up sa amin kasi all the while akala nyo yung hirap nyong huminga ay galing sa ilong. Yun ho pala, hindi naman sa ilong. Kung hindi, may pulmonya kayo. Minsan ho ganun. Siyempre sa ordinary layman, hindi mo alam saan nanggagaling yung hirap mong huminga. You always think that it is coming from the nose. Pero minsan hindi naman pala sa nose. Galing ho sa baga. So, di kaya naman ho, kung kayo ay malayo sa amin, pwede naman ho muna kayong temporarily magpa-check sa ENT. Diyan ho sa ospital, malapit sa inyo. Pero kung hindi ho yan naalis, ibig sabihin na iayos na ho yung nose, wala namang nakabara na, nalinis na, o baka din ho kasi may polyps kayo. Ayan naman ho, natatanggal din naman ho yan ng mga ENT. Pero kung nagawa na ho ng ENT yung pagtatanggal ng foreign body dyan sa inyong nostrils, hirap pa rin ho kayong huminga. Then, come to us. I-auscultate ko kayo, magkaalaman ho tayo kung kayo ay may walking or asymptomatic pneumonia. Tandaan nyo ho, marami hong elderly ang may pulmonya, wala hong simptomas. Walang ubo, walang sipon, walang lagnat, walang back pain. Pero unti-unti hong nahihirapan huminga at nanghihina. Okay? So walang tayong oras. So mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. So, ang mga numero ay pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. And sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, still on promo, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng lahat ng sakit.
And para naman ho doon sa wala namang karamdaman, gusto lamang ho magpalakas, magpaputi at magpaganda, meron ho tayong beauty drip that is available for everybody. And also paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ho ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang Kikiki. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumainyo ang katotohanan. Salamat po.